Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nako mga kabibig, tila yata may ibang hangin na kung saan ay parang nagtataka si Senator Risa Hontiveros kung bakit alam ni VP Sara ang affidavit ni alias Rene bago daw itong si alias Rene ay nag-post ng video publicly. Tila may isang katalinghagaan ang nasa isip ni Senator Risa Hontiveros. Sabi ng mga bashers ni VP Sara, baka si VP Sara daw di umano ang mastermind ng alias Rene. Baka si VP Sara daw ang nagbayad kay alias Rene para mag-recant. Uy, grabe naman yung mga imagination nyo, no? May ebidensya ba kayo na si VP Sara ang mastermind? Nang dahil lang sinabi ni VP Sara na nabasa ni VP Sara ang affidavit ni alias Rene before nag-vlog siya, nagpa-video-video siya publicly, alam mo naman maraming connection si VP Sara. Vice President yan, di ba? Of course, baka may nakapagsabi na kay VP Sara or kung sino man ang nasa likod ni alias Rene ay baka nagsabi na yan kay VP Sara na something going on at may isang pasabog. So, hindi na shock si VP Sara sa pasabog ni alias Rene kasi nabasa na niya ang affidavit ni alias Rene. Baka sa tamang panahon, lalabas si alias Rene. Baka sa tamang panahon, haharap si alias Rene kay Risa Hontiveros. Yung face-to-face. Naku, kaya nga, Senator Risa Hontiveros, parang na-puzzled siya ba? Bakit alam ni VP Sara ang affidavit ni alias Rene before ito nag-video publicly? Kung ako si Risa Hontiveros, isipin ko, meron kayang connection si alias Rene at VP Sara? Kung talagang baliw-baliwan lang ba yung imagination mo, si VP Sara ba ang nagbayad kay alias Rene para mag-recon? Hawak ba ni VP Sara si alias Rene? VP Sara na. Pero hindi, hindi ganun si VP Sara. Knowing VP Sara, alam niya kung ano ang tama sa batas. Kung si alias Rene ay hawak ng isang tao ngayon at nagigilty na si alias Rene sa kanyang mga ginagawa, hindi mas mabuting lumabas na siya. Pero kabibig, alam mo, parang malapit nang lalabas si alias Rene. Kasi si Senator Ruben Padilla, hinihikayat niya ang Senado, mga kabibig, na magkaroon ng investigasyon laban nitong mga bribery sa mga witnesses. I'm sure ang nakapag-udyok kay Senator Ruben Padilla, itong nangyari kay Risa Hontiveros at alias Rene. Isang malaking pasabog talaga to. A lot of people are asking kung bakit nakakalusot ang ganyang estilo na binabayaran di umano ang mga witnesses. So pwede palang madidiin ang isang inosenteng tao basta lang yung witness na babayaran mo ay magaling magsinungaling, may padrama-drama effect, at posibleng may briefing kung ano ang i-action, kung ano ang isasabihin, at may script pa. So magdududa talaga ang mga tao kung meron ba talagang totoong hustisya sa Senate hearing. Kaya nga, si Senator Ruben Padilla, pinupush niya na sana magkaroon ng investigasyon. Sana suportahan ito ng mga PDP laban senators at yung mga bagong senators na para malaman na, it's all about integrity diyan sa Senado. Kasi ngayon parang kwini-question na maraming netizen ang integridad at transparency sa witnesses mga senador. Ito kabibig ha, ito yung statement na Senator Risa Hontiveros, kabibig, regarding kay VP Sara. She's also asking kung bakit si VP Sara may affidavit kay alias Rene. Well, in fact, shock nga pati si Risa Hontiveros sa paglabas ni alias Rene. So ito kabibig, makinig tayo. Your immediate reaction with the Vice President weighing in, encouraging alias Rene to file charges against you in court. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya
bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Ontiveros. Oh! Tama lang naman ang advice ni VP Sara kay alias Rene para talaga magkaalaman sa Korte Suprema. Di ba? Kinasuhan si alias Rene sa DOJ, sa NBI. So ano ang gagawin ni alias Rene? So nagbigay lang ng opinion si VP Sara na pwedeng kasuhan niya si Senator Risa Hontiveros. Magkasuhan sila kasi ang tanging lugar kung saan pwede sila magkaharap at pwedeng isalaysay ni alias Rene ang katotohanan is in the Supreme Court. At hindi naman hawak ni Risa Hontiveros ang Supreme Court ay hindi siya matatakot doon. Tama lang naman mga kabibig. Ito na. I would have no objection to that, Karen. At kung may ginawang affidavit si Michael Maurilio o alias Rene laban sa akin at laban sa iba pang mga witnesses kontra kay Apollo Kibuloy at sa KOJC, at kung puno na naman ng kasinungalingan tulad ng ipinasok niya sa kanyang video, then that could possibly open him up to charges of perjury, no, as well as yung cyber libel na inihain ko kahapon. And of course, Karen, I'm very, very curious. Paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video niya? So there you go. Yun ang curiosity ni Senator Risa Hontiveros. Kung bakit may nabasa ng affidavit si VP Sara before lumabas si Maurilio. Kung guilt is very personal. Yes, it's very personal. Kaya talaga ito yung mga komento ng ating mga netizen hinggil dito. Basahin natin. Ang daming komento nila dito. Mahihirapan ka sa korte. Wala kang alam sa batas. Umaasa ka lang sa mga legal counsel mo. Sabi ni Benji Peralta. Pag sinungalingan mo lahat yan sa korte, mayabang lang kayo, masyado pag Senado ang hearing. Kasi kayo kaya niyong ipakontempt ang mga kalaban nyo. Ang sarap sigurong panoorin kung paano ka magiging tanga pag nasa korte na. Uy, ang rabing kay Risa Hontiveros from Paul Christian Cobilan. Ikaw ang puno na sinungaling. Ang katotohanan ay hindi mo ito mapipigilan. Walang masama na mananalo. Ang mabuti ay malalantad sa katotohanan. From Lai Ferrer. Ito pa. Bakit hindi mo ipatawag si Rene sa Senado para magkaalaman kung sino ang sabi ng totoo? Kaya nagkakagulo ang mga Pilipino ngayon dahil sa katulad mo. Uy, grabe naman kayo. Very effective gamitin ang yung paawa effect. Booking ka na, Risa Hontiveros. Opinion lang po. Hontiveros, wala kang matibay na ebidensya na mag-DDN sa mga kinasuhan mo po. But you, panigurado at sigurado na merong ebidensya mag-DDN sa'yo para matapos na ang kahibangan kung malaking hangarin o ambisyon maging presidente sa Pilipinas po. VP Sara, pilit mong idinidiin sa 125 confidential funds. Yung gobyerno, trillion, billions po, naging bulag, pipi at bingi kayo kasi nakikinabang ka at iba pa. Yan ang katotohanan at di maitatanggi po. Di binabalita po ng mga bias na balita. From Gemrald Villones. So yun ang mga komento ng mga netizen hinggil sa pagsagot ni Senator Risa Hontiveros. Nako, wag kang maniwala kay VP Sara, nagdadrama lang yan. Kung si VP Sara ang nakabasa sa affidavit, siya ba ang magiging mastermind? Hawak ba niya si alias Rene? Uy, Robin naman. Diba? Lumalakas ang kutob ko na nasa likod nito ay si Sara Duterte kay alias Rene. Oh, di ba? So, yun ang mga komento ng mga netizen hinggil dito mga kabibig. Sa kayo, ano ang iyong reaction? Tama lang namang ma-curious si Senator Risa Hontiveros kung bakit nabasa na ni VP Sara ang affidavit ni alias Rene before alias Rene do the video, do it publicly. Ako naman, baka may nakapagsabi na kay VP Sara na may isang pasabog, na may isang magre-recant sa mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy, o baka merong nagbigay na ng affidavit kay VP Sara, or
VP Sara is the Vice President, di ba? So, may power siya. Di ba, kabibig? So, hintay-hintay tayo, ha? Baka later on, mag-a-update si Senator Risa Hontiveros kung bakit si VP Sara ang unang nakabasa ng affidavit ni Alias Rene. Because I know Senator Risa is now curious. So, kailangan niyang mag-research, kailangan niyang malaman ang rason behind this, mga kabibig. At the other thing, matutuloy kaya itong mungkahi ni Senator Ben Padilla na magkaroon ng investigasyon laban sa mga witnesses na di umano ay receiving bribery, receiving money para maging witness, para magsalita ng hindi totoo, kahit under oath sila, no? As in, grabe, no? Nandahil lang sa pera, magsisinungaling ka. Nandahil lang sa pera, ididiin mo ang isang taong inosente at magdrama-drama ka. Mas grabe, no? May briefing pa. So, kailangan talagang imbestigahan ito. So, asang-ayon ba kayo kay Senator Ben Padilla na dapat imbestigahan itong klaseng kalakalan sa loob ng Senado or maybe sa Kongreso, mga kabibig, di ba? Sana suportahan ito ng ilang mga senador. Kasi marami na rin mga netizen na sabing para matapos na itong Alias Rene versus Risa Hontiveros, dapat magharap na sila. Magharapan na sila. Pero sabi ni VP Sara, sa korte sila magharapan. Di ba? Sabi ng isang netizen, oo, sa korte para, kasi ang senador pwedeng magpa-contempt. Di ba? Pwedeng i-contempt si Alias Rene kung nasa Senado. So mas buti daw sa Korte Suprema kasi malayang makapagsalita si Alias Rene, malaya siyang magsabi ng katotohanan. Ang tanong, si Alias Rene, katotohanan kaya ang kanyang sasambitin? Nako, maghihintay tayo mga kabibig, ha? Yun lang po ang ating Legacy Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!